Basura. Iyan ang turing sa akin ng lalaking minsan kong inalay ang aking dangal. Habang ang aking bunso ay nanginginig sa lagnat sa ilalim ng ulan, naririnig ko ang kanyang tawa sa loob ng Marangyang Hotel. Tawang nagsasabing hindi niya kami kailanman nakilala. Ako si Mia, isang inang itinapon, dinuraan ng tadhana, ngunit babangon para sa 5 anghel na tanging yaman ko. Kaya ko bang patawarin ang luhang naging dugo na sa aking mga mata? O mas pipiliin kong makitang gumuho ang imperyong nagkait sa amin ng katarungan? Wala akong pamilya sa labas ng mga pader na ito. Ang nakaraan ay isang pagkakamaling kinalimutan ko na at wala na akong balak-balikan pa. Ang boses na iyon na nagmumula sa malalakas na speaker sa loob ng ballroom ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Mia. Nakatayo siya sa labas ng naglalakihang salamin na pinto ng Marangyang Hotel. Basang-basa ang manipis na suot na damit dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang bunsong anak na si Santi na ang katawan ay tila isang nagbabagang uling dahil sa taas ng lagnat. Ang bawat hininga ng bata ay mabigat at puno ng hirap. Habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang maliit at maputlang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na mapigilan ni Mia. Sa loob ng maluningning na bulwagan, nakita niya si Lorenzo Ruiz. Ang lalaking dati ay nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig, ay nakatayo ngayon sa ilalim ng gintong liwanag ng mga chandelier. Mukhang napakalayo na niya, napakayaman at napakalamig. Habang hinahawakan ni Lorenzo ang mikropono at numing-iti sa mga mayayamang panauhin, hindi niya alam na sa kabila ng makapal na salamin, ang babaeng minsan niyang tinawag na buhay niya ay unti-unti nang nilalamon ng kawalang pag-asa. Inayos ni Mia ang pagkabalot ng kanyang lumang jacket sa katawan ni Santi, pilit na ibinibigay ang huling init na natitira sa kanyang sariling katawan para sa anak. Ang kanyang mga paa, na tanging luma at butas-butas na tsinelas ang suot, ay nanghihindig na sa tinde ng ginaw at pagod. Ilang oras na siyang naglalakad mula sa kanilang barong-barong sa gilid ng riles. Bit-bit ang huling pag-asa na baka sa gabi ng charity event na ito ay maalala ni Lorenzo ang kanilang mga anak. Nagkatama ang kanilang mga paningin. Huminto si Lorenzo sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa madungis at basang anyo ni Mia na nakasilip sa labas. Ngunit sa halip na pagkilala o pag-aalala, ang nakita ni Mia sa mga matang iyon ay pandidiri at pagkayamot. Tila ba isa lamang siyang basurang nakakasira sa magandang tanawin ng gabi. Lumingon si Lorenzo sa isang security guard at may ibinulong ito, bago tuluyang tumalikod na tila walang nakitang kakilala. Ang pakiramdam ng pagkakait ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Mia. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ama ng kanyang 5 anak ay kayang tumitig sa kanya ng ganoon kalamig. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay naging matigas sa pagkakakapit sa anak at ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa matigas na semento, nagkapira-piraso ng walang ingay. Lumapit ang isang malaking security guard sa kanya. Ang mukha nito ay walang bakas ng awa. Sinabihan siya nito na umalis na dahil nakakaabala ang kanyang itsura sa mga bisita. Sinubukan ni Mia na magsalita. Pilit na inilalabas ang boses mula sa kanyang nangangatog na mga labi upang sabihing may sakit ang anak niya. Ngunit tanging hikbi lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Itinulak siya palabas ng guard, sapat na lakas upang mawalan siya ng balanse at mapaupo sa putikan sa gilid ng kalsada. Habang nakaupo sa malamig na lupa, yakap ang umiiyak na si Santi. Naramdaman ni Mia ang bawat patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat segundo ng pangtulo ng tubig mula sa langit ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan at ng kalupitan ng mundong kanyang ginagalawan. Ang liwanag ng hotel ay unti-unting lumalabos sa kanyang paningin dahil sa kapal ng kanyang luha. Bakit naging ganito? Bakit ang pang-ibig na akala niya ay magliligtas sa kanya ang siya pa palang uubos sa kanyang natitirang lakas?
Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang gulong nito ay nagwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan. Hindi kumilos si Mia. Nanatili siyang nakayuko. Tila, isang rebulto ng pighate sa gitna ng unos. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan at mula sa loob ay lumitaw ang mukha ng isang babaeng puno ng alahas at puot sa mga mata. Si Doña Gracia Ruiz iyon, ang ina ni Lorenzo na naging dahilan ng kanyang kalbaryo. Tumingin ang matanda kay Mia nang may mapang-aping ngiti, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ngunit puno ng lason. Sabi ko na nga ba, babalik at babalik ka para mamalimos. Pero tingnan mo ang sarili mo, Mia. Kahit ang anak ko, hindi na maalala na minsan kanyang naging laruan. Gaano ba kalaki ang kailangan mo para tuluyan ka ng mabulok sa kung saang lungga ka nang galing? Napatingin si Mia sa mga mata ng Donya at sa sandaling iyon, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inang tanging pagmamahal lamang ang kayang ibigay? At kailan ba matututunan ng tadhana na ang bawat patak ng kanyang luha ay may katumbas na paniningil sa tamang panahon? Ang marangyang itim na sasakyan ni Doña Gracia ay tila isang dambuhalang anino na naghahatid ng lamig na higit pa sa ulan sa paligid. Sa loob ng sasakyan, ang bango ng mamahaling pabango ay sumasakal sa hininga ni Mia habang pilit niyang pinatatahan ang nanginginig na si Santi. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay bumabagsak sa makinis at mamahaling upuan ng sasakyan, isang paalala na hindi siya nababagay sa mundong ito ng yaman at kapangyarihan. Tumingin si Doña Gracia sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mapait na paghatol, habang dahan-dahang inilalabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Huwag mo na kaming pahirapan pa, Mia. Look at you. Look at your child. Nilalagay mo sila sa panganib dahil sa iyong katigasan ng ulo. This life, this poverty, ito ba ang gusto mong ipamana sa kanila? Ang boses ng matanda ay tila isang banayad na kumpas, ngunit bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Mia. Binuksan ng Donya ang sobre at ipinakita ang isang check na may halagang sapat na upang mabigyan si Mia ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa gutom at ulan. Tanggapin mo ito. 5 milyong piso, Mia. Isang pirasong papel na magliligtas sa iyo at sa mga anak mo. Ang tanging kapalit? Ibigay mo sa akin ang mga bata. Hahayaan kitang mabuhay ng marangya. Basta't huwag ka nang magpapakita pa sa amin, lalo na kay Lorenzo. Naramdaman ni Mia ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa nag-aalab na galit na nagsisimulang bumangon sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay nagsasabing, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang mga anghel sa anumang halaga. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Santi na natutulog na sa kanyang bisig dahil sa tindi ng lagnat. Ang amoy ng pawis at sakit ng anak ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Hindi ko ipagbibili ang mga anak ko, Doña Gracia. Ang boses ni Mia ay mahina, ngunit may determinasyong kasing tibay ng bakal. Kahit mabulok kami sa putikan, kahit wala kaming makain, hinding-hindi ko sila iiwan. Hindi sila mga gamit na pwedeng bayaran at itapon kapag hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matanda. Walang bahid ng takot sa kabila ng kanyang kahinaan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Gracia. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na kinakalusko sa semento. You're so stubborn, Mia. Napakayabang mo para sa isang taong walang maipakain sa kanyang pamilya. Akala mo ba ay may babalikan ka pa kay Lorenzo? He's moving on. He's happy now. At ikaw?
You're just a stain in his perfect life. Inihagis ng matanda ang sobre sa kandungan ni Mia bago suminya sa driver na buksan ang pinto. Itinulak si Mia palabas ng sasakyan, pabalik sa gitna ng rumagasang ulan at madilim na kalsada. Ang pagsara ng pinto ng sasakyan ay nagdulot ng isang mabigat na tulog na yumanig sa kanyang dibdib, na tila tuluyan ng isinarado ang pinto ng pag-asa para sa kanya. Habang pinapanood ang papalayong sasakyan, napansin ni Mia na may isang maliit na papel na nahulog mula sa sobre, isang liham na may pamilyar na sulat kamay. Nanginghinig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang lukot na papel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga dagok na dumarating ng sunod-sunod hanggang sa mawalan siya ng hininga. Mia, ibigay mo na ang mga bata kay Mama. I can't afford a scandal right na yon. It's better if you take some time away. The children will stay with us for now. I think it's best that we keep our distance. Ang pirma sa ibaba ay malinaw, Lorenzo Ruiz. Napaupo si Mia sa malamig at basang simento habang patuloy ang buhos ng ulan. Ang kanyang mga hikbi ay halos natatabunan ng malakas na patak ng ulan sa bubong. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa gutom at lamig. Mas masakit ang bigat ng katotohanang ang lalaking minsang itinuring niyang buong mundo ay siya ring unang lumayo at tila handang alisin siya sa mga araw ng sariling mga anak. Paano pa siya lalaban kung ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanila ang siyang humahawak ng kutsilyong sumasaksak sa kanyang likuran? Ang bawat titik sa liham na iyon ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa natitirang pundasyon ng aking pagkatao. Habang naglalakad ako pabalik sa aming barong-barong, ang putik sa daan ay tila humihila sa aking mga paa pababa, kagaya ng bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ay isang sakripisyo, isang laban sa pagitan ng pagnanais na sumuko at ng obligasyong mabuhay para sa 5 batang naghihintay sa akin. Nakarating ako sa aming munting tahanan na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang amoy ng basura at amag ay pamilyar ng kumakapit sa aking balat, isang amoy na matagal ko nang tinanggap bilang bahagi ng aking buhay sa Maynila. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat sulok ng aming silid ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng bagay na wala kami. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, nakita ko ang aking mga anak na magkakayakap sa isang manipis na banig. Ang kanilang mga mukha, kahit sa gitna ng gutom at hirap, ay nananatiling payapa, tila hindi alam ang lason na iniwan ng kanilang sariling ama sa aking puso. Mia, anak, basang-basa ka na naman. Ang boses ni Aling Presi ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya sa akin, bit-bit ang isang pirasong tinapay at isang tasang mainit na tubig. Si Aling Presi ang tanghing liwanag sa madilim na eskinita ng aming buhay. Siya ang tinitingnan ko tuwing ang mundo ay tila masyadong malupit. Kainin mo muna ito. Alam kong wala pa kayong laman mula kaninang umaga. Hinawakan ko ang tinapay at sa bawat kagat, ang lasa ng harina at asukal ay humahalo sa alat ng aking mga luha. Biglang bumalik sa aking gunita ang init ng araw sa Cebu, noong ang buhay ay simple pa at ang hangin ay amoy dagat imbes na usok ng lungsod. Naalala ko si Lorenzo, noong siya pa ang lalaking nang akong itatayo ako sa anumang pagsubok. Mia, kahit anong mangyari, tayo ang pamilya. Walang makakatibag sa atin. Bulong niya noon habang nakatanaw kami sa dapit hapon. Ngunit na yon, ang mga salitang iyon ay tila mga multong bumabalot sa akin. Nagpapaalala na ang pinakamasakit na sugat ay nanggagaling sa mga kamay na dati nating hinahawakan. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ng katawan, pumasok ako sa aking trabaho bilang isang janitress sa isang malaking mall. Kailangan kong bumili ng gamot para kay Santi. Ang bawat kuskus ko sa makintab na sahig ay tila paglilinis sa mansa ng aking sariling dangal. Nakatingin ako sa aking refleksyon sa sahig, isang babaeng pagod, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata
at tuyot na labi. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Habang naglilinis ako sa malapit sa isang mamahaling jewelry store, naramdaman ko ang matitinding titig ng mga taong dumadaan. Para sa kanila, bahagi lamang ako ng dekorasyon, isang aninong dapat iwasan. Maya-maya, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mall. Isang mayamang ginang ang nagwawala, sinasabing nawawala ang kanyang gintong kwintas matapos niyang pumasok sa banyo kung saan ako katatapos lang maglinis. Ikaw lang ang tao doon kanina, sigaw ng babae habang itinuturo ako ng kanyang daliring puno ng brilyante. Gwardiya, nakawin ng babaeng ito ang gamit ko. Look at her, amoy basura at halatang magnanakaw. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang aking mop. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila walang bigat sa harap ng mga taong nakapaligid. Lumapit ang dalawang security guard. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nang kapkapan nila ang aking bulsa, tila tumigil ang mundo nang ilabas nila ang isang makinang na kwintas mula sa aking lumang apron. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Ang tanging alam ko ay ang bawat mata sa paligid ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Tila ba kinukumpirma ng pagkakataong ito ang lahat ng masamang iniisip nila tungkol sa mga taong kagaya ko. Habang hinihila nila ang aking mga kamay upang lagyan ng posas, ang tanging nasa isip ko ay ang aking mga anak na naghihintay sa bahay. Paano sila kakain? Paano mabubuhay ang mga anghel ko kung ang kanilang ina ay nakakulong dahil sa isang kasalangang hindi niya ginawa? Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pag-asa ay tila naputol. Habang hinihila ako palabas ng mall, nakita ko ang aking sarili sa isang malaking salamin. Hindi na ako ang Mia na puno ng pangarap. Ako na lamang ang babaeng biktima ng isang mundong idinisenyo upang tapakan ang mga maliliit. At sa kabilang dako ng lungsod, alam ko si Lorenzo ay nakaupo sa kanyang malambot na silya. Walang pakialam kung ang babaeng minsan niyang minahal ay unti-unti nang nilulunod ng kawalang katarungan. Ang malamig na rehas ng presinto ay tila mga daliri ng kamatayan na humahawak sa mga palad ni Mia. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo, at ang maasim na amoy ng kawalang pag-asa. Nakaupo siya sa isang matigas na semento. Ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib, habang ang bawat patak ng tubig mula sa sirang gripo sa dulo ng pasilyo ay tila isang mabagal na bilang ng mga sandali ng kanyang pagdurusa. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa semento. Isang tunog na tila nagmumula sa isang taong may kapangyarihan at hindi kailanman nakatikim ng dumi ng kalsada. Nang huminto ang mga hakbang na iyon sa tapat ng kanyang selda, dahan-dahang iniangat ni Mia ang kanyang ulo. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tumama sa mukha ng lalaking huling tao sa mundong gusto niyang makita sa ganitong kalagayan. Si Lorenzo Ruiz. Nakatayo si Lorenzo sa labas ng rehas. Ang kanyang mamahaling suit ay walang bahid ng gusot, tila isang napakalaking insulto sa maruming anyo ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, ngunit may isang kislap doon na hindi maipaliwanag. Isang halong gulat at isang hindi maamin na kirot. Ang bawat paghinga ni Lorenzo ay tila kinakapos, habang pinagmamasdan niya ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng langit na ngayon ay nakakulong sa impyerno ng isang maling paratang. So, it's true. Magnanakaw ka na pala ngayon, Mia? Ang boses ni Lorenzo ay mababa, may dalang pait na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. I didn't believe my lawyer when he said a woman from the Ruiz Mall was caught stealing a necklace. I had to see it for myself. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia, bagamat ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumayo siya ng dahan-dahan,
pilit na itinatago ang panghihina ng kanyang mga binti. Lumapit siya sa rehas, sapat na malapit upang maamoy ang pamilyar na pabango ni Lorenzo. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. "Why are you here, Lorenzo? Para saksakin ulit ako ng mga salita mo?" Ang boses ni Mia ay puno ng hinagpis na pilit niyang ikinukubli. You call me a thief? Matapos mong nakawin ang buhay ko, ang pangarap ko at ang pagkakataong magkaroon ng pamilya? Who is the real thief here, Lorenzo? Is it the woman who just wanted to buy medicine for her dying child? Or the man who turned his back on his own blood? Napaatras ng bahagya si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla sa tindi ng mga salita ni Mia. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Medicine? You could have asked for help properly, hindi yung magnanakaw ka. My mother was right. Money is the only language you speak. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang karayom na itinusok sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Mia. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanggi ang lahat. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Your mother? She is a monster, Lorenzo. At ikaw? Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Now leave. Hayaan mo na ako mabulok dito. At least dito, ang mga rehas ay gawa sa bakal, hindi sa mga kasinungalingang kagaya ng sa inyo. Hindi na sumagot si Lorenzo. Tinalikuran niya si Mia at mabilis na naglakad palabas ng presinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng presinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post at sa gitna ng ambon, nakita niya ang 5 bata na nakaupo sa isang mahabang upuan. Sila ay magkakayakap. Ang kanilang mga damit ay basa at punit-punit, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatingin sa pintuan, naghihintay sa kanilang ina. Ang pinakamatanda sa kanila ay tumayo at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Lorenzo. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Lorenzo ang sarili niyang refleksyon sa bata. Ang parehong hugis ng ilong, ang parehong panga, at ang parehong lungkot sa mga mata na minsan niyang nakita sa salamin noong siya ay bata pa. Sino ang mga batang ito na tila may mga mukhang nanggaling sa kanyang sariling nakaraan? At bakit ang isa sa kanila ay kamukhang-kamukha niya, na tila isang anino ng kanyang sariling pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot? Ang bawat hakbang ni Lorenzo sa makintab na marmol na sahig ng kanilang mansyon ay tila may kasamang bigat ng 1,000 katanungan na hindi niya masagot. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang nag-aalab na pagkalito na nagsimula nang makita niya ang mga batang iyon sa labas ng presinto. Ang mukha ng batang lalaki, ang matapang na titig nito at ang pamilyar na hubog ng mga mata ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan, tila isang multo mula sa nakaraang pilit niyang ibinaon. Sa loob ng malawak na sala, nadatnan niya ang kanyang ina na si Doña Gracia, na kampanteng nakaupo sa kanyang paboritong silya habang humihigop ng tsaa. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng grasya. Ngunit para kay Lorenzo, ang bawat galaw na iyon ay tila isang kalkuladong bahagi ng isang mas malaking laro. Ang tunog ng dahan-dahang pagbaba ng tasa sa platito ay nagdulot ng isang matalim na katahimikan sa paligid. Lorenzo anak, bakit tila nakakita ka ng multo? Ang boses ni Doña Gracia ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. I heard you went to the precinct. I told you, let the lawyers handle that woman. Hindi mo na dapat dinudumihan ang mga kamay mo sa mga ganyang klaseng tao. Lumapit si Lorenzo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Ma,
I saw them. Nakita ko ang mga anak ni Mia sa labas ng presinto. 5 sila, Ma. At ang isa sa kanila, he looks exactly like me when I was a kid. Tell me the truth, Ma. Is it possible na sa akin ang mga batang yon? Isang mapait at nanunuya na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay tila mga kristal na walang emosyon. Oh, Lorenzo, don't be so naive. Iyan ang pinakamatandang script sa mundo. Gagamitin ang mga bata para makakuha ng simpatya at pera. Mia Alvarado is a master of deception. Akala mo ba ay ikaw lang ang lalaki sa buhay niya noon? She was a woman of the streets, Lorenzo. Kahit sino ay pwedeng maging ama ng mga batang yon. Pero ang pagkakahawig, Ma, hindi iyon. Pwedeng maging coincidence lang. Ang sigaw ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Tila, isang pagsabog ng emosyong matagal ng ikinulong. Huminga ng malalim ang Donya at hinawakan ang balikat ng anak. Ang kanyang tinig ay naging malambot, tila isang inang nag-aalala. Ngunit ang bawat salita ay may dalang manipulasyon. Listen to me, anak. Ginagawa ko ito para protektahan ka. She wants to ruin your reputation. She wants to drag the Ruiz name into the mud. Don't let your guilt cloud your judgment. Ang mga batang yon ay bunga ng kanyang maling pamumuhay, hindi ng iyong dugo. Bakit ka maniniwala sa isang magnanakaw kaysa sa sarili mong ina? Naramdaman ni Lorenzo ang paghina ng kanyang tuhod. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang instinct bilang isang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing may mali. Hindi niya kayang basta na lamang talikuran ang imahe ng batang lalaking kamukha niya. Nang gabing yon, hindi dinalaw ng antok si Lorenzo. Sa gitna ng dilim, binuo niya ang isang desisyon na alam niyang magpapabago sa lahat. Gamit ang kanyang koneksyon, nagpadala siya ng isang tao sa ospital kung saan dinala ang batang si Santi upang kumuha ng DNA sample, isang piraso ng buhok o kahit anong magagamit. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, malayo sa mga bulong ng kanyang ina. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na silid, hawak ni Doña Gracia ang kanyang telpono. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Narinig niya ang lahat ng plano ni Lorenzo. Ang bawat kilos ng kanyang anak ay bantay sarado ng kanyang mga mata. Hello, Dr. Mendoza? I have a special task for you. Ang bulong ng Donya ay tila isang hanging nagdadala ng masamang balita. A DNA test result will be coming to your lab soon. I want to make sure na ang lalabas na resulta ay negatibo. No matter what the samples show, ang mga batang iyon ay hindi dapat maging Ruiz. I will pay you double. Make it happen. Habang hinihintay ni Lorenzo ang resulta sa mga sumunod na araw, ang kanyang puso ay tila isang bilanggo ng kaba at pag-asa. Ang bawat pagtulog ng kanyang telepono ay nagdudulot ng isang matinding pagpintig sa kanyang dibdib na tila isang babala ng isang unos na darating. Ngunit ang hindi niya alam, bago pa man maisagawa ang pagsusuri, ang katotohanan ay muli nang nilunod sa isang dagat ng mga kasinungalingan at ang tanging susi sa kanyang kaligtasan ay unti-unti nang sinusunog ng sarili niyang ina. Ano ang gagawin ni Lorenzo kapag ang papel na inaasahan niyang magbibigay ng kalinawan ay siya palang magiging pinakamalaking mansa sa kanyang budhi? Ang gabi ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang tila nagbababala ng isang masamang balita. Habang naglalakad si Mia pabalik sa kanilang barung-barung mula sa presinto, matapos siyang palayain pansamantala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya,
Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang amoy ng usok ay unti-unting humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw, isang amoy na tila sumusundot sa kanyang mga alaala at nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang dulo ng eskinita, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang langit na dati ay madilim ay nabalot na yon ng isang nag-aalab na kulay kahel. Ang mga dila ng apoy ay sumasayaw ng marahas sa itaas ng mga barong-barong. Nilalamon ang bawat piraso ng kahoy at yero na madaanan nito. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa tuyong materyales ay tila isang malupit na halakhak ng tadhana, habang ang mga talsik ng baga ay lumilipad sa hangin na parang mga sumasabog na bituin sa gitna ng kadiliman. Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Ang sigaw ni Mia ay puno ng pait at takot. Isang tinig na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa naglalagablab na apoy. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga kapitbahay. Ang init na nanggagaling sa sunog ay tila humihigop sa kanyang hininga at ang baw ng usok ay nagpapaayak sa kanyang mga mata. Mia! Huminahon ka! Ligtas sila! Nailabas sila ni Aling Presi bago pa kumalat ang apoy. Ang sigaw ng isang kapitbahay habang mahigpit siyang hinahawakan. Nang makita niya ang kanyang 5 anak na nakasilong sa ilalim ng isang puno, magkakayakap at nangiinig sa takot, doon lamang bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Mia. Nilapitan niya ang mga ito at nanginginig na niyakap. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy habang pinapasalamatan ang langit na walang buhay na nawala. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanilang munting tahanan na nagiging abo, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Nandoon ang lahat. Ang kanilang iilang pirasong damit, ang mga gamit sa eskwela ng mga bata, at ang tanghing yaman na itinatago ni Mia sa ilalim ng kanyang unan. Ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang mula sa Cebu. Iyon na lamang ang tanghing koneksyon niya sa kanyang pinagmulan. Ang tanghing nagpapaalala sa kanya na minsan ay nagkaroon siya ng pamilyang nagmamahal sa kanya. Ngayon, ang mga mukhang iyon ay tila tuluyan ng nabura ng itim na usok. Nang tuluyan ng mamatay ang apoy, iniwan nito ang isang tanawin ng pangkawasak. Ang amoy ng sunog na plastik at basang abo ay nanunuot sa ilong ni Mia habang dahan-dahan siyang lumalakad sa gitna ng mga guho. Ang bawat apak niya sa mainit pang abo ay tila pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nakayuko siya, pilit na hinahanap kung mayroon pang natirang piraso ng kanyang nakaraan. Wala na, Mia. Wala na ang lahat, ang bulong ni Aling Presi habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang mahalaga ay buhay kayo. Ang gamit ay napapalitan, pero ang buhay ay hindi. Tumanggo si Mia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa itim na lupa. Isang makinang na bagay ang kumuha ng kanyang atensyon sa gitna ng isang tumpok ng uling. Dahan-dahan niya itong dinampot, hindi inaalintana ang init na dumampi sa kanyang mga daliri. Ito ay isang lumang bracelet, isang simpleng pilak na may maliliit na ukit. Kahit nabalot na ito ng itim na uling, kilalang-kilala ni Mia ang bagay na ito. Ito ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Lorenzo noong sila ay nagsisimula pa lamang sa Cebu. Susuotin mo ito, Mia, para kahit malayo ako, alam mong ang puso ko ay nakakapit sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila marahang bumubulong sa kanyang pandinig, kasabay ng malamig na hangin ng umaga. Napahigpit ang hawak ni Mia sa bracelet hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng matitigas na kanto nito sa kanyang palad. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng maligtas, ang bagay na ito pa ang natira? Ang bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang pag-ibig na ngayon ay tila kasing pait na ng abo sa kanyang paligid. Ang bracelet na ito ay tila isang mansa sa kanyang kasalukuyan. Isang anino ng lalaki ngayon ay tila anay na umuubos sa kanyang kaligayahan. Tumingin si Mia sa langit kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang lumitaw. Ngunit para sa kanya,
Walang dalang pag-asa ang bagong araw na ito. Isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Tila isang tinik na ayaw matanggal. Sinunog ba ang kanyang buhay dahil sa isang aksidente? O ito ba ay isang planadong hakbang upang tuluyan na siyang ibaon sa limot? Ang usok mula sa natupok na pangarap ay tila ayaw pang lisanin ang paligid ng iskinita, kahit pa ang araw ay mataas na sa langit. Nakaupo si Mia sa isang piraso ng sunog na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng uling, habang pinagmamasdan ang kanyang 5 anak na nakasilong sa ilalim ng isang tagpitaping trapal. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang pait, at ang bawat titig niya sa bracelet na hawak ay tila isang paghukay sa isang libingan ng mga alaala na dapat ay matagal na niyang kinalimutan. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang figura ang dahan-dahang lumalapit mula sa dulo ng kalsada. Isang matandang babae na may mabagal na hakbang, ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Siya si Nana Rosa, ang dating yaya ni Lorenzo na nakasaksi sa bawat lihim ng pamilya Ruiz. Ang bawat pag-atras ng kanyang lumang tsinelas sa semento ay tila isang marahang bulong ng nakaraan, at ang kanyang mga mata, kahit may bahid na ng labo, ay nagdadala ng isang liwanag na matagal nang hindi nakikita ni Mia. Nang makalapit si Nana Rosa, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, puno ng pag-aalangan at pagmamahal. Mia. Nakko! Ang simula niya, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay dumapo sa balikat ng babaeng tila pasan ang buong mundo. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Ang katotohanan ay madalas na tinatago sa ilalim ng mga gintong palamuti. Napaangat ang tingin ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at konting pag-asa. Nana Rosa? Bakit kayo nandito? Delikado para sa inyo ang mapunta sa ganitong lugar. Ang boses ni Mia ay tila isang basag na tinig, pagod at walang sigla. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang init na tila nanggagaling sa isang pusong may konsensya. Nandito ako dahil hindi na kaya ng dibdib ko ang bigat ng lihim, Mia. Alam kong nabasa mo ang liham ni Lorenzo. Pero alam mo rin ba na ang liham na iyon ay isinulat sa ilalim ng pananakot? Ang Donya, ang iyong biyenan, siya ang arkitekto ng lahat ng ito. Inutusan niya ang isang tao na gayahin ang sulat ni Lorenzo habang ang anak ko ay nasa ibang bansa noon. Pilit na pinaniniwalang iniwan mo siya para sa pera. Naramdaman ni Mia ang isang matinding kislap sa kanyang dibdib. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay naging mabilis at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Anong sinasabi niyo, Nana Rosa? Si Lorenzo, hindi niya ako itinakwil? Mahal ka niya, Mia. Pero nilason ang isipan niya ng sarili niyang ina. Ang bulong ni Nana Rosa, habang mabilis na inilalabas ang isang maliit na kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Ito, anak. Ito ang ebidensya na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang resibo ng bayad sa taong nagsulog sa iyong barung-barung noon sa Cebu, at ang utos na itago sa iyo ang bawat sulat na ipinadala ni Lorenzo para sa mga bata. Nang abutin ni Mia ang papel, ang kanyang mga daliri ay tila na kuryente. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang kumpirmasyon na ang kanyang buhay ay naging isang malaking laro para sa isang taong walang puso. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding poot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit kasabay nito, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa siya tuluyang talo. Bakit niyo lang ito ibinigay ngayon, Nana Rosa? Ang tanong ni Mia habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng emosyon. Dahil na yun ko lang naramdaman na ang langit ay nakatingin sa iyo, Mia. Ang sagot ng matanda habang hinahawakan ang kamay ni Mia ng mahigpit. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang Donya
ay tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataon na tumuklaw. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Ang tunog ng marangyang sasakyang humihinto sa dulo ng eskinita ay tila isang babala ng isang darating na unos. Ang anino ng isang babaeng nakasuot ng itim na damit at may hawak na mamahaling payong ay dahan-dahang lumapit sa kanila, nilalapastangan ang katahimikan ng tagpuan. Si Doña Gracia yon. Nakatayo siya sa tapat nila. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa bato. Walang emosyon, kundi ang matinding kapangyarihan. Tumingin siya kay Nana Rosa at ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang ngiting tila isang matalim na kutsilyo. Sabi ko na nga ba, Rosa, ang mga asong matanda ay madalas na bumabalik sa basurang kinalakihan nila. Ang boses ng Donya ay tila isang mahinang kulog na nagpapanghinig sa lupa. What a touching scene! Isang yayang nagtataksil at isang inang na wala na ng danggal. Nakita mo na ba ang gusto mong makita, Mia? O kailangan mo pa ng isa pang leksyon para malaman kung sino ang tunay na may-ari ng tadhana mo? Napatayo si Mia. Ang papel na binigay ni Nana Rosa ay mahigpit niyang itinago sa loob ng kanyang palad. Habang tinititigan ang Donya, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ngunit sa likod ng Donya, nakita niya ang mga gwardiyang dahan-dahang lumalapit kay Nana Rosa. Anong gagawin mo, Mia? Ang tanong ni Doña Gracia habang dahan-dahang isinasara ang kanyang payong. Ipagtatapat mo ba ang totoo kay Lorenzo? Sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa isang matandang ulyanin? At sa isang babaeng magnanahaw sa mata ng batas? O panonoorin mo na lang bang tuluyang mawala ang kaisa-isang kakampi mo sa mundong ito? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Mia. Sa pagitan ng katotohanan at ng kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa kanya, aling landas ang pipiliin ng isang inang seryosong sinusubok ng tadhana. Ang bawat hininga ni Santi ay tila isang marahang sipol ng hangin sa isang butas na kawayan, mahina at puno ng hirap. Sa loob ng masikip at mainit na pasilyo ng pampublikong ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod ng daan-daang taong naghihintay din ng himala. Nakaupo si Mia sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga braso ay tila naging bato na, sa tindi ng pagnanais na huwag mabitawan ang kanyang anak. Ang init na nanggagaling sa katawan ni Santi ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, isang babala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Lumapit ang isang batang doktor na may pagod na mga mata. Ang kanyang puting Amerikana ay gusot na mula sa mahabang shift. Tumingin siya sa chart ni Santi at pagkatapos ay sa mukha ni Mia na puno ng uling at luha. Kailangan natin siyang i-admit, ma'am, pero puno ang ward na yon at kailangan nating simulan ang serya ng mga test at malakas na antibiotics. May pambayad na ba kayo para sa initial deposit at sa mga gamot? Ang bawat salita ng doktor ay tila isang mabigat na tipak ng semento na bumagsak sa dibdib ni Mia. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang kanyang dila ay tila ayaw gumalaw. Paano niya sasabihing ang huling barya niya ay naubos na sa pamasahe patungo dito? Paano niya sasabihing ang tanging yaman niya ay ang kanyang mga anak at ang isang sunog na bracelet? Dok, please, kahit simulan niyo lang ang gamot, gagawan ko ng paraan. Maglalaba ako, mamamasukan ako, kahit ano po. Ang boses ni Mia ay tila isang marahang pakiusap na nalulunod sa ingay ng ospital. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang sumakop sa kanyang paligid. Ang tunog ng dahan-dahang pag-atras ng mga sapatos na may mataas na takong sa makinis na sahig ay tila isang babala na isang darating na panganib. Si Doña Gracia yon, nakatayo sa tapat niya, ang kanyang anyo ay tila isang perlas sa gitna ng tumpok ng basura.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon habang pinagmamasdan ang naghihingalong si Santi. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya, Mia. Ang iyong pride ang unti-unting pumapatay sa bata. Ang boses ng Donya ay tila isang mahinang bulong na puno ng manipulasyon. Isang pirasong papel lang ang kailangan at maililipat natin siya sa pinakamagandang private hospital. He will have the best doctors, the best care. Hahayaan mo ba siyang mamatay dito dahil lang sa iyong pagmamatigas? Dahan-dahang inilabas muli ng Donya ang puting sobre na naglalaman ng check. Inilapag niya ito sa kandungan ni Mia, sa itaas mismo ng nanginginig na kamay ng bata. Kunin mo na ito. Think of Santi. Do it for him. Huwag mo hayaang ang huling alaala niya ay ang init ng pasilyong ito at ang amoy ng kahirapan. Naramdaman ni Mia ang isang matinding labanan sa loob ng kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang sigaw ng protesta. Ngunit ang bawat ungol ni Santi ay tila isang panawagan ng pagsuko. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa sobre. Ang puting papel ay tila makinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang tukso na nangangako ng kaligtasan. Ngunit may dalang sumpa para sa kanyang dangal. Hinawakan ni Mia ang check. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisingi. Sa sandaling iyon, tila nararamdaman niyang unti-unti nang namamatay ang kanyang sariling kaluluwa. Ito lang pala ang kailangan para mapatunayan na tama ang aking ina. Ang boses na iyon ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng tahimik na gabi. Napadilat si Mia at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig. Nakatatayo sa dulo ng pasilyo si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait at pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa checking hawak-hawak ni Mia. Ang bawat paghinga ni Lorenzo ay tila isang mabigat na pasanin habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Lorenzo, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mia, isang tinig na tila isang basag na kristal. Lumapit si Lorenzo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panghatol sa pagkatao ni Mia. Huminto siya sa tapat ng babaeng minsan niyang minahal. Ang kanyang titig ay punong-puno ng disgusto. Pumunta ako rito dahil hindi ako makatulog. Pumunta ako rito dahil sa kabila ng lahat ng sinasabi ni Mama, gusto ko pa ring maniwala na ikaw pa rin ang Mia na nakilala ko sa Cebu. Ang Mia na hindi kailanman magpapasilaw sa pera. Tumuro ang nanginginig na daliri ni Lorenzo sa checking hawak ni Mia. But look at you. Hawak-hawak mo ang presyo ng iyong katahimikan habang ang anak mo ay may sakit. Did you use Santi to get more from us? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo, Mia? My mother was right. You are just a professional beggar using children to fill your pockets. Nais sumigaw ni Mia. Nais niyang sabihing para ito sa gamot, para ito sa buhay ni Santi. Ngunit ang dila niya ay tila naging paralisado sa tindi ng sakit ng mga paratang ni Lorenzo. Ang check sa kanyang kamay ay tila naging isang nagbabagang bakal na sumusunog sa kanyang balat. Tumingin siya kay Lorenzo. Pilit na hinahanap ang lalaking dati ay tagapangtanggol niya. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang estrangerong may matigas na puso. Paano ipapaliwanag ng isang inang huli na ang lahat na ang bawat pagkakamali niya ay bunga lamang ng isang pag-ibig na walang hangganan? At sa harap ng lalaking itinuturing niyang buhay, paano niya tatanggapin na ang tanging paraan para iligtas ang kanyang anak ay ang tuluyang maging halimaw sa mata ng taong minamahal niya? Ang bawat silid sa mansyon ng mga Ruiz ay tila isang malaking hawla na gawa sa ginto at marahang bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Habang naglalakad si Mia sa madidilim na pasilyo,
Matapos siyang piliting manatili roon ni Lorenzo upang bantayan ang mga bata habang nagpapagaling si Santi, ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba na tila isang ibon na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang pabango ay tila sumasakal sa kanyang hininga, at ang bawat anino sa pader ay tila nagbabantay sa kanyang bawat kilos. Napunta si Mia sa isang bahagi ng mansyon na tila hindi na pinupuntahan ng mga tao. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay lumalabas ang amoy ng alikabok at lumang papel. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng nakaraan sa gitna ng katahimikan. Ito ay isang bakanteng kwarto. Punong-puno ng mga lumang kagamitan ni Doña Gracia, mga antigong silya, mga nakabalot na painting, at isang maliit na cabinet na yari sa madilim na kahoy. Sa ibabaw ng cabinet, nakita ni Mia ang isang maliit na kwaderno na may kulay itim na pabalat at gintong uket. Ang bawat pahina nito ay tila isang saksi sa malupit na puso ng Donya. Nanginginig ang mga daliri ni Mia habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina. Ang bawat titik na nakasulat doon ay tila isang matalim na balaraw na sumusugat sa kanyang paningin. Bayad kay Dr. Mendoza. 1,000,000 piso para sa DNA result ni Santi. Kailangang lumabas na negatibo ang lahat. Hindi kailanman magiging ruwis ang mga anak ng basura ngayon. Lorenzo must never know the truth. Naramdaman ni Mia ang paglamig ng kanyang dugo at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Ang bawat salita sa diary ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng sakit na kanyang dinanas sa loob ng 5 taon. Ang bawat pagtulo ng kanyang luha sa pahina ay tila isang paghuhugas sa lahat ng mansang ipinahid sa kanyang dangal. Hinawakan niya ang kwaderno ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa balat nito sa tinde ng pot. "What are you doing here? I told you to stay in the guest room!" Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang nakatitig sa panghinginig ni Mia. Lumapit siya ng mabilis at marahas na hinablot ang kwaderno mula sa mga kamay ni Mia. "Hindi mo ba talaga kayang tumigil sa pangingialam sa mga gamit namin? Ganyan ka ba kadesperada para humanap ng kahit anong pwedeng gamitin laban sa amin?" "Basahin mo, Lorenzo." Ang boses ni Mia ay tila isang marahang bulong, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. "Basahin mo ang mga isinulat ng ina mo. Basahin mo kung paano mo ako itinaboy. Kung paano mo kinalimutan ang sarili mong dugo dahil sa isang kasinungaling ang binayaran ng 1,000,000. Tumawa si Lorenzo ng may pait, ngunit nang mapadapo ang kanyang mga mata sa pahinang nakabukas, tila natuyuan siya ng laway. Ang bawat salitang isinulat ng kanyang ina ay tila mga dagok na dumarating ng sunod-sunod sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabaw. Ang petsa, ang pangalan ng doktor, at ang detalyadong plano ni Doña Gracia upang sadyang sirain ang buhay ni Mia at ng kanyang mga anak. Lahat ay nandoon, malinaw, at walang dudang galing sa kamay ng kanyang ina. Nabitawan ni Lorenzo ang kwaderno at ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang tunog ng pagguho ng buong mundo para sa kanya. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay naging malabo dahil sa mga luhang hindi niya inaasahang darating. Tumingin siya kay Mia, ang babaeng pinagkaitan niya ng katarungan, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, at ang babaeng dumanas ng impyerno dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala sa sariling ina. "Mia, I didn't know." Ang boses ni Lorenzo ay tila isang basag na tinig, puno ng pagsisisi at matinding hiya. "I was a fool. I thought she was protecting me."
Hindi sumagot si Mia. Tumalikod siya at marahang lumakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang dapit hapon na unti-unting lumalamon sa liwanag. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang katotohanan, kahit gaano katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Ngunit sa kabila ng pagtatapat ng katotohanan, naramdaman ni Mia na may isang malalim na sugat pa rin sa kanyang puso na hindi basta-basta mapaghihilom ng isang pirasong papel. Too late, Lorenzo. Ang bulong ni Mia habang ang isang luha ay muling gumulong sa kanyang pisingi. Nalaman mo nga ang totoo, pero ang 5 taon na nawala sa amin, ang mga gabi ng gutom at ulan, at ang tiwalang pinatay mo, paano mo maibabalik ang mga iyon? Napaluhod si Lorenzo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kamao ay nakabaon sa sahig, habang ang bawat hikbi niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat batang hindi niya kinilala. Ngunit sa likod ng pintuan, nakatayo si Doña Gracia. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang pinapanood ang pagkakalitaw ng kanyang lihim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit at ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang huling desisyon. Anong gagawin ng Donya upang bawiin ang kontrol sa kanyang pamilya? At hanggang saan kayang tiisin ni Mia ang hapdi ng isang katotohanang dumating kung kailan ang lahat ay tila abona? Dahan-dahang pumasok si Doña Gracia sa silid. Ang kanyang anyo ay tila isang reyna na hindi kailanman matitinag ng anumang bagyo. Ang bawat marahang dait ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabagan na pagbilang ng mga huling sandali ng katahimikan sa loob ng kwartong iyon. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, tila mga batong hiyas na walang buhay. Tumayo ka dyan, Lorenzo. Don't act like a child. Ang boses ng Donya ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigas sa paligid. Lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo, para sa pangalan natin, para sa kinabukasan ng kaisa-isa kong anak. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pait habang nakatitig sa kanyang ina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit na matagal na niyang ikinubli. Para sa akin, ma, ang saktan ang babaeng minahal ko. Ang itaboy ang sarili mong mga apo sa kalsada at hayaan silang mag-utom sa ilalim ng ulan. Is that what you call love, ma? Ang sirain ang buhay ng ibang tao para lamang sa isang pangalang matagal mo na ring dinumihan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Gracia. Isang hamak na janitress lang siya, Lorenzo. Isang babaeng walang pinag-aralan na nais kang hatakin pababa sa putikang kinalakihan niya. I gave her a choice and she chose to be difficult. I saved you from a mistake that would have haunted you forever. Ang pagkakamali ko ay ang maging anak mo. Ang sigaw ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Tila isang pagsabog ng damdaming hindi na kayang pigilan. Lumapit siya kay Mia at hinawakan ang malamig na kamay nito. Isang hawak na puno ng pagsisisi at pagnanais na bumawi. Hindi mo na ako kontrolado, ma. Mula sa sandaling ito, wala ka ng kinalaman sa buhay ko. Umalis ka sa mansyong ito. Go to the province. Go anywhere, but leave us alone. I don't want to see your face ever muli. Napatigil si Doña Gracia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na gulap. Pinalalayas mo ako? Ang sarili mong ina? Dahil sa babaeng yan? Dahil sa katarungan, ma? Dahil sa katotohanan. Ang boses ni Lorenzo ay naging kalmado, ngunit puno ng determinasyong kasing tibay ng bakal. Umalis ka na bago ko pa mamakalimutan na ina kita. Habang dahan-dahang lumalakad palabas si Doña Gracia, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagkatalo na hindi niya matanggap. Ngunit nang maiwan sina Mia at Lorenzo sa loob ng silid,
Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa kanila. Lumapit si Lorenzo kay Mia, ang kanyang titig ay punong-puno ng pag-asa na baka sa pagkakataong ito ay magkaroon sila ng bagong simula. Mia, she's gone. We can start again. I will make everything right. Ang mga bata, ikaw, I will give you everything you deserved but was taken away. Ang bulong ni Lorenzo habang pilit na inaabot ang pisingi ni Mia. Ngunit dahan-dahang umiwas si Mia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyot. Tila lahat ng kanyang luha ay naubos na sa loob ng 5 taong pagdurusa. Do you think it's that easy, Lorenzo? Na dahil pinalayas mo ang ina mo, ay mawawala na ang lahat ng hapdi sa puso ko? Nagtaka si Lorenzo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mia, I chose you. I chose our family over my mother. Chose us? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mia. Pinili mo lang kami noong nakita mo na ang ebidensya sa papel. Noong nakita mo ang sulat ng ina mo, pero noong nakita mo ako sa ilalim ng ulan, noong nakita mo akong nakakulong sa presinto, nasaan ang tiwala mo? Nasaan ang pagpili mo noon, Lorenzo? Naramdaman ni Mia ang isang matinding pagkapagod na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid at ang bawat mamahaling gamit ay tila nagpapaalala sa kanya na mga gabing ang mga anak niya ay natutulog sa karton. The scars are too deep, Lorenzo. Hindi mababayaran ng marangyang bahay na ito ang 5 taon ng impyerno. Ang bawat salitang ibinato mo sa akin ay nakaukit na sa puso ko. I can forgive you, but I cannot stay with you. Mia, please, give me a chance to prove myself. Ang pakiusap ni Lorenzo, ang kanyang boses ay nanginghinig sa takot na baka tuluyan na siyang mawala ng pagkakataon. I need to go, Lorenzo. I need to find my own peace. Malayo sa yaman nyo. Malayo sa sakit na dulot ng pangalan nyo. Ang huling salita ni Mia ay tila isang pinal na hatol. Ligtas na si Santi, at yun lang ang mahalaga sa akin na yon. Huwag mo na kaming hahabulin pa. Tumalikod si Mia at nagsimulang lumakad palabas ng mansyon. Hindi man lang nililingon ang lalaking nakaluhod sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa isang napakabigat na kadena. Ngunit habang papalabas siya sa gate ng mansyon, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Totoo nga bang ang paglayo, ang tanging paraan para maghilom ang isang pusong ilang beses ng sinugatan ng tadhana? Ang bawat patak ng ulan sa ibabaw ng tagpi-tagpingero ay tila isang malupit na paalala ng kawalang katiyakan sa buhay ni Mia. Lumipas ang ilang linggo matapos niyang iwan ang mansyon ng mga Ruiz at nayon ay pilit niyang itinatayo ang isang munting barong-barong sa gilid ng dating nasunog na eskinita. Ang amoy ng basang lupa at kalawang ay pamilyar ng nanunuot sa kanyang ilong, ngunit sa pagkakataong ito, may isang bago at hindi inaasahang presensya sa kanyang paligid. Ilang metro lamang ang layo sa kanya, nakatayo ang isang maliit na tent at isang dampa na yari sa mga itinapong kahoy. Doon naninirahan si Lorenzo. Iniwan niya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, at ang lahat ng luho ng kanyang buhay upang patunayan kay Mia na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa ginto. Ang lalaking dati ay hindi man lang madumihan ang sapatos, ay ngayon ay makikitang nagbubuhat ng mga balde ng tubig at tumutulong sa mga kapitbahay sa pag-aayos ng kanilang mga bubong. Mia, he's been there for weeks. Ang bulong ni Aling Presi habang pinapanood nila si Lorenzo na basang-basa sa ilalim ng ambon, pilit na itinatali ang isang malaking plastik upang hindi pumasok ang tubig sa kanilang pansamantalang silungan. Hindi siya sumusuko. Kahit itaboy mo siya,
Bumabalik siya para lang masiguradong ligtas kayo. Tumingin si Mia kay Lorenzo mula sa malayo. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito at ang pagkapagod sa mga mata na dati ay puno ng yabang. Ngunit sa halip na awa, ang nararamdaman niya ay isang malalim na kaba. Paano kung ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang pagsisisi na madaling maglaho kapag bumalik na ang init ng araw? Isang gabi, ang langit ay tila nagalit at nagbuhos ng isang matinding bagyo. Ang hiyaw ng hangin ay tila isang naggangalit na halimaw na pilit na binabaklas ang bawat yero sa komunidad. Ang bawat pagtama ng hangin sa mga dingding ay nagdudulot ng isang nakakangilong tunog ng pagluwag ng mga pako. Mabilis na tumaas ang tubig mula sa kalapit na estero, isang itim at mabahong baha na unti-unting lumalamon sa bawat pintuan. "Mia! Ang mga bata! Dalhin mo sila sa mataas na lugar!" Ang sigaw ni Lorenzo sa gitna ng unos. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Dumating siya sa tapat ng pinto ni Mia. Ang kanyang buong katawan ay nakalubog na sa hanggang tuhod na tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng mga anak ni Mia. Isa-isang binuhat ni Lorenzo ang mga bata patungo sa isang mas matibay na gusali sa dulo ng kalsada. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng malakas na agos ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang makuha na niya ang apat, bumalik siya para kay Santi, ang bunsong kaisa-isang naiwan sa loob habang si Mia ay pilit na inililigtas ang kanilang iilang gamit. Biglang bumilis ang agos ng tubig at ang isang malaking piraso ng naanod na kahoy ay tumama sa binti ni Lorenzo. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit, ngunit hindi siya tumigil. Inabot niya si Santi mula sa mga braso ni Mia at mahigpit itong niyakap upang hindi mabasa. "I got him, Mia! Tumakbo ka na! Huwag mo na akong alalahanin!" Sa gitna ng kadiliman at sa lakas ng agos, nakita ni Mia kung paano itinaya ni Lorenzo ang kanyang buhay. Ang bawat pagkadulas nito sa ilalim ng tubig at ang bawat muling pag-angat upang panatilihing ligtas ang anak ay tila isang tahimik na panalangin ng pagbabayad puri. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait sa puso ni Mia ay tila unti-unting naanod kasabay ng baha. Nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal, hindi bilang isang ruwis, kundi bilang isang ama na handang mamatay para sa kanyang anak. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, nanghinginig na iniabot ni Lorenzo si Santi kay Mia. Ang kanyang mukha ay maputla na at ang kanyang mga labi ay naging asul sa tinde ng ginaw. Napaluhod si Lorenzo sa semento, ang kanyang bawat hininga ay tila isang hirap na laban para sa hangin. Tumingin siya kay Mia at bumuo ng isang mahinang ngiti. Isang ngiti na puno ng kapayapaan sa kabila ng pagdurusa. "Ligtas na siya, Mia. I'm so sorry for everything." Ang huling bulong ni Lorenzo bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Mia ang isang matinding takot na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Lorenzo at sa gitna ng ingay ng unos, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Paano kung ito na ang huling pagkakataon na makita niya ang mga matang iyon? Paano kung ang kapatawarang matagal na niyang ipinagkakait ay dumating sa sandaling wala na siyang mapagsabihan nito? Hahayaan ba ng tadhana na magtapos ang landas ng pagsisisi ni Lorenzo sa gitna ng isang madilim na gabi? O ang unos na ito ang magsisilbing paghuhugas sa lahat ng mansa ng kanilang nakaraan? Ang liwanag na tumatama sa puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malambot na kumot na nagdadala ng kapayapaan sa paggising ni Lorenzo. Ang paulit-ulit na tunog ng makinang sumusukat sa pintig ng kanyang puso ay nagsisilbing banayad na ritmo sa katahimikan, isang patunay na ang buhay ay nananatili pa rin sa kanyang katawan matapos ang malupit na pakikipagtuos sa baha. Ang amoy ng alkohol at malinis na tela ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Sa halip,
Ito ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Nang dahan-dahan niyang itaboy ang bigat ng kanyang mga talukap, ang mukha ni Mia ang unang bumulaga sa kanya. Ang mga mata ni Mia ay mapula pa rin sa puyat at pag-aalala, ngunit wala na roon ang pait at galit na dati ay tila pader sa pagitan nila. Ang bawat paghinga ni Mia ay tila isang marahang himig na nagpapagaan sa pakiramdam ni Lorenzo. "Gising ka na!" Ang bulong ni Mia. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na unti-unting nabubuo muli. "Huwag kang malikot, Lorenzo. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Maraming pasa ang katawan mo at ang sugat sa binti mo ay kailangan pang maghilom." Ang mga bata. Si Santi, ang halos pabulong na tanong ni Lorenzo, ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. "Ligtas sila, Lorenzo. Lahat sila ay nasa labas, naghihintay sa iyo." Si Santi, siya ang unang nagtanong kung kailan ka gigising. "He calls you Papa na, Lorenzo?" Ang sagot ni Mia, habang ang isang luha ng kaligayahan ay gumulong sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Lorenzo ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit ng mga sugat, kundi dahil sa isang ligayang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng pasasalamat. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, bumukas ang pinto ng silid ng walang ingay. Isang matandang babae ang pumasok. Ang kanyang anyo ay hindi na tila isang reyna, kundi isang inang natalo ng sariling konsensya. Si Doña Gracia ay lumapit ng may mabagal at nanginghinig na hakbang. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay tila nadagdagan ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Tumigil siya sa paanan ng kama ni Lorenzo at tumingin kay Mia bago dahan-dahang yumuko. Isang pagpapakumbaba na hindi kailanman inakalang magagawa ng isang Ruiz. "Lorenzo, Mia, I'm so sorry." Ang boses ng Donya ay tila isang mahinang ihip ng hangin na humihingi ng tawad sa lahat ng pinsalang nagawa nito. "Nakita ko kung paano ka itinaya ang buhay mo, Lorenzo. Nakita ko ang katatagan mo, Mia. I realized that the wealth I was so proud of is nothing compared to the family I almost destroyed. I am a monster who was blinded by status." Hindi sumagot si Mia, ngunit ang dahan-dahan niyang pagtango ay sapat na upang malaman na ang pinto ng kapatawaran ay bahagyang nakabukas na. Hindi ito madali, ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw, ang bawat sugat ay nagsisimula na ring matuyo. Nang maiwan silang dalawa muli, hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Mia ng mas mahigpit. "Mia, may ginawa akong desisyon habang nasa bingit ako ng kamatayan. I've signed all the papers. Ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng shares ko sa Ruiz Group ay inilipat ko na sa isang foundation, the Ruiz Alvarado Foundation for Single Mothers. It will help women who were in your situation before. I want to start over, Mia. Isang maliit na bahay, isang simpleng trabaho, basta kasama kayo. I'm leaving the empire, Mia. I'm choosing you. For real this time." Napatitig si Mia sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng ulan. "Lorenzo, you don't have to give up everything." "I have everything right here, Mia." Ang bulong ni Lorenzo habang dahan-dahang inilalapit ang mukha ni Mia sa kanya upang idampi ang isang halik sa noo nito. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. "I'm not a billionaire anymore, Mia. I'm just a father. A man who loves you. Can we start from zero?" Isang matamis at masuyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng dapit hapon. "Zero is a good place to start, Lorenzo. Dahil mula sa zero, wala na tayong ibang pupuntahan kundi paitaas." Habang natitinginan silang dalawa,
Narinig nila ang mahihinang hakbang ng mga bata sa labas ng pinto. Tila mga aninong sabik na makita ang kanilang ama. Ngunit sa likod ng masayang sandaling ito, isang huling hamon ang nananatiling nakatago sa dilim. Paano tatanggapin ng mga bata ang isang amang bago sa kanilang paningin? At sapat na nga ba ang pagpapakumbaba ni Doña Gracia upang hindi na muling maghasik ng binhi ng pagdududa sa kanilang bagong simula? Ang bukang liwayway ay narito na, ngunit ang bawat hakbang patungo sa ganap na paggaling ay isang mahabang paglalakbay na kailangan nilang harapin ng magkasama. Ang sikat ng umaga ay marahang sumisilip sa pag-itan ng mga kurtinang gawa sa manipis na koton. Nagdadala ng isang ginintuang liwanag na tila humahalik sa bawat sulok ng aming maliit ngunit malinis na tahanan. Hindi na ito ang marangyang mansyon na puno ng mga malamig na estatwa at nakabibinging katahimikan. Ang bahay na ito sa isang tahimik na nayon sa Cebu ay puno ng amoy ng bagong saing na kanin, tuyong isda, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa aming munting harden. Ang bawat singasi ng takuri sa kalan at ang malulutong na tawa ng aking 5 anak sa labas ay tila isang banal na awit na nagpapahayag ng aming kalayaan. Nakadungaw ako sa bintana habang pinagmamasdan si Lorenzo. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting sando at pantalon na may mansa ng lupa dahil sa pag-aalaga ng aming mga tanim. Nakikipaghabulan siya kay Santi at sa 4 pa niyang kapatid sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bawat galaw ni Lorenzo ay puno ng sigla at ang kanyang mga tawa ay tila isang gamot na unti-unting nagbubura sa bawat bakas ng pait sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakalang ang dating tagapagmana ng isang imperyo ay makakahanap ng ganitong klasing kaligayahan sa pagbubungkal ng lupa at sa pagyakap ng kanyang mga anak? Dahan-dahang lumapit sa akin si Lorenzo. Ang kanyang hininga ay medyo mabilis dahil sa paglalaro, ngunit ang kanyang titig ay punong-puno ng kapayapaan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na dati ay puno ng kalyo at uling, ngunit na yon ay malambot na at hawak ang tanging bracelet na hindi natupok ng apoy. Mia, tinitingnan ko kayo. At pakiramdam ko ay ngayon lang ako tunay na nabuhay. Ang bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang masuyong hangin na humahaplos sa aking pandinig. Ang lahat ng yaman na iniwan ko ay tila mga barya lang kumpara sa bawat segundong kasama ko kayo. Thank you for not giving up on me, even when I was a blind fool. Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, Lorenzo. Ito ay isang mahabang paglalakbay na may kasamang luha at dasal. Pero nang makita ko kung paano mo itinaya ang buhay mo para sa mga bata, doon ko nalaman na ang lalaking minahal ko sa Cebu ay hinding-hindi talaga nawala. Natakpan lang siya ng anino ng kapangyarihan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang pamilyar na puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming bakod. Hindi na ito ang sasakyang nagdadala ng takot. Ito ay ang sasakyang nagdadala ng isang lola na nais bumawi sa kanyang mga apo. Bumaba si Doña Gracia, na ngayon ay mas gusto ng tawaging Lola Gracia. Nakasuot siya ng simpleng bestido at may dalang basket ng mga prutas at mga bagong libro para sa mga bata. Nang makita siya ng mga bata, hindi na sila nagtatago sa likod ko. Sa halip, masaya silang tumakbo patungo sa kanya, sumisigaw ng, "Lola!" habang nag-aagawan sa pagmamano. Nakita ko ang dahan-dahang pagluhod ni Gracia upang yakapin ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Isang tunay na luha ng pagsisisi at pagmamahal. Ang katarungan ay hindi ladin nangangahulugan ng pagkakulong. Kung minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang harapin ang katotohanan. At ang pinakamataas na gantimpala
ay ang pagkakataong magbago. Ang bawat sugat sa aming nakaraan ay nananatiling mga peklat sa aming mga puso, ngunit ang mga peklat na ito ay hindi na masakit. Sila ay nagsisilbing mga mapa ng aming katatagan, nagpapaalala sa amin na kahit gaano kadilim ang gabi, ang bukang liwayway ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal. Natutunan ko na ang tunay na yaman ng isang ina ay hindi nasusukat sa ginto o sa tseke, kundi sa kaligtasan at kaligayahan ng kanyang mga anak. At ang pag-ibig, kung ito ay tunay, ay may kapangyarihang magpabagsak ng mga pader, maglinis ng mga mansa, at maghilom ng pinakamalalim na sugat. Sa ilalim ng asul na langit ng Cebu, sa gitna ng init ng aming pamilya, nahanap ko na ang aking kapayapaan. Wala nang ulan na magdadala ng ginaw dahil ang aming tahanan ay nababalot na ng init ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy ngunit nanatiling buo.